Tinalakay po sa Senado ang biglang pagsipa ng bill sa kuryente ng maraming consumer ngayong Abril. At isa sa pinunaang lifeline rate o yung pong tulong na ibinibigay sa mga may hirap na consumer para mabawasan ang kanilang electric bill. Isa po sa mga lumabas na mungkahi ay wag na itong ipasa sa ibang consumer at sagutin na lang ng Meralco. Saksi, si Mav Gonzalez. Ultimo mga senador na bigla umano sa mahal ng kuryente ngayong Abril. Ang bill shock ay lumalaganap dahil sa Meralco at gulat na gulat ang mga tauhan kung bakit lumobo ang mga bill nila, yung iba sabi triple pa. Ayon sa Meralco, dahil yan sa paghina ng piso. Yung pag-generate po ng power, kumukonsumo po yan ng fuels, and the fuels that are imported are dollar-denominated. Actually po, kahit po yung indigenous fuel natin tulad ng malampaya, dollar-denominated. Yan ang generation cost na pinakamalaking binabayaran sa bill. Pero nagmahal din ayon sa Meralco ang ancillary charges o bayad sa backup power generators. Puna ni Marcos, naka-standby lang ito kaya bakit ipinasa kaagad sa consumers? Walang sumagot sa tanong na yan. Pero sabi ng Energy Regulatory Commission o ERC, mao-offset ang mga dagdag singil dahil may bawas singil ang Meralco na 20 hanggang 22 sentimo kada kilowatt hour. Bahagi rin ng bayarin ang mga subsidiya tulad ng lifeline rate na pantulong sa mga pinakamahihirap na Pilipino kung 50 kilowatt hours pababa lang naman ang konsumo nila kada buwan. Pakiusap ni Senador Bam Aquino sa ERC, wag na yang isama sa bill ng kuryente dahil umaaray ang maraming consumer na hindi libre sa kuryente. So, yung umaalma talaga, ang pakiramdam, nangangailangan rin kami ng tulong. Nagbabayad naman kami ng buwis. Ba't ito nasasama pa sa kuryente natin? Maybe we can fund it in another way. Paliwanag ng ERC, nasa 1 sentimo kada kilowatt hour lang ang nakakarga nito sa bill. Dagdag naman ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, 135,000 households lang daw ang pasok sa nasabing lifeline program at 8 million pesos kada buwan lang ang nagagastos para sa subsidiyang ito. Natanong tuloy kung bakit ibinapasa pa sa consumer kung maliit naman umano ang kailangang pondo. Ang liit-liit naman ng lifeline na yan. At nasabi nga, 135,000 lang naman, 8 million lang naman yan every month. Hindi ba pwedeng i-absorb na ng Meralco yan? Iba-iba din po kasi ang ating mga distribution utilities. Meron din tayong mga electric cooperatives na kung saan ang Hindi, kanilang sana manguna taripa- na yung Meralco, siyang pinakamalaki. Of course, kung sila po voluntaryo, We'll defer or we'll comply with whatever regulations ERC. Sinita rin ng mga senador ang government taxes sa bill ng kuryente. Pati ba naman yung local franchise tax, kayo naman yun. Wala namang kinalamanan yung mamimili ng kuryente. Sabi ni Senador Rodante Marcoleta, may panukala siyang tanggalin ang VAT sa kuryente. Tanggalin na po natin yung 12% VAT sa electricity. Kokontra ka ba, attorney? Ako po personal, hindi po. May pakiusap din sa ERC si Senador Win Gatchalian na chairman ng Senate Protect Committee, lalo't posibleng tumaas pa ang singil sa kuryente. Huwag isabay yung pagtaas ng kuryente sa pagtaas ng petroleum, pagtaas ng bigas. Nakita ko, tumaas rin ang presyo ng bigas. Pakonti-konti, So, triple whammy ang consumers natin. Ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi.